welcome po sa aming YouTube channel na sa Pure Day Vlogs dito sa Australia. Kami po yung Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Australia. Weekend ngayon, Sabado. Ngayon lang kami lumabas, hindi kami nakagala ngayong araw na to. Yan, so habang naglalakad-lakad tayo dito sa Boronia Park, meron ulit tayong pag-uusapan na isang comment galing sa nanonood sa amin. Yung comment na ito galing kay Terry1298. Totoo po bang maraming spiders dyan sa Australia? Naka-encounter na po ba kayo? Takot kasi ako sa spiders. So yung sagot sa totoo po bang maraming spiders dito sa Australia? Siguro madami, no? Madami siguro kasi ang lawak ng Australia. At saka sobrang daming iba-ibang klase, no? Pero yung common at saka usual na sinasabi ng mga tao na mag-ingat ka sa spider na ito ay yung redback spider. Na-encounter namin siya isang beses dun sa nung nag-Airbnb kami, nung bagong dating kami dito sa Australia. Dun sa pinag-Airbnb-han namin, tinawag kami nung landlord namin. Pinakita niya sa amin yung redback na spider kasi may napatay sila dun sa labas ng bahay namin. Pero yun pa lang, isang beses lang namin na-encounter yung spider. Tapos, meron kaming na-encounter ng mga spider na yung sa bahay, yung sobrang laking spider, diba? Naalala mo? Oo. Yung sa bahay na yun. Laki ng kamay. Oo. Ano siya, ang tawag namin dun, anlalawa ay. Sa inyo ba? Anong tawag sa inyo? Basta yung spider na pambahay, ang tawag namin dun, anlalawa. Sa Cavite. Sobrang laki niya na magugulat ka na bakit saan nakapasok kaya itong spider na to. Yung parang hindi mo siya namalaya na lumaki. Parang biglang may malaki na agad na spider. Doon pa sa ano namin yun diba patulog na tayo noon? Doon sa wall na sa may ulo namin nandun yung spider. Nung papunta na kami dito sa Australia, naalala ko, meron kaming isang friend na kaopisina namin na Australian, taga Brisbane siya. Kaopisina namin siya sa Singapore. Tapos meron siyang sinulat na mahabang note sa amin na nakakatawa yun, di ba? Number 1, ganito ang pagbigkas ng Australia, ganun. Tapos mag-ingat daw sa spider, mag-ingat daw sa snake. Meron pang hayop na iba pa. Ang dami pang mga kakaibang mga hayop dito na kailangan mong mag-ingat Di ba sa Brisbane yung frog? Pating. Yung frog? Oo. Sa Brisbane marami naman daw frog. Tapos ano nga bang tawag doon? Cane toads. Cane toads. Tapos dito yung mga beach, may mga pating. Meron talagang mga news at saka may beach, may pating. May nag-monitor sa taas na pag may na-encounter na pating, pinapaalis yung mga tao. Tsaka mapapanood mo talaga sa news. Tsaka may mga ganong mga bagay dito. Siguro kasi sobrang lawak ng Australia. Tapos pagdating naman sa mga ahas, yung meron kaming kakilala na kabisado na nila lahat ng uri ng ahas dito. Parang nung katulad nung kunwari gumala kami somewhere, sabihin nila, mag-ingat kayo kasi baka may ahas dyan sa bato, yung mga ganun ba. Na actually hindi naman namin naiisip yung mga bagay na yun. Diba kung nanonood kayo palagi sa vlog namin, diba nakikita nyo lagi kaming nagbo-bushwalking. Pero kahit nagbo-bushwalking kami, naiisip ko pa rin minsan yung mga ganun ba, mga kung may ahas, may spider. Pero ganun pa man, kahit na aware kami na may ahas dito, may kakaibang mga spider nga na ganyan na nakakatakot. Alam niyo yung mga mapapanood niyo sa news na kapag gantong summer, may mga ahas sa loob ng bahay, yung mga ganun. Totoo yun. Pero hindi pa naman namin na-encounter actually. Pero kaya ako napili yung topic na ito kasi ang lesson na naisip ko nung binasa ko yung comment na ito is parang pag pala talagang nagpre-prepare ka papunta sa ibang bansa, yung bago sa iyong lugar, ang dami mong paghahandaan at ang dami mong i-research at ang dami mong iisipin kahit yung kaliit-liitang bagay katulad ng spider. Okay din na nagtatanong sa nandito na kasi parang malalaman mo yung point of view ng tao na nandoon na sa lugar na yun. May naririnig ka? Kakaibang hayop. Ano kaya yung ibon? Ibon yata. Tara. Wag na, baka dagiting ka. Tapos may isa pa pala dito na na-discover namin, yung magpie. Yun yung ibon na kulay black at saka kulay white. Pagka mga August, September, nang dadagit siya dito
sa bunbunan. Yung isang naging housemate namin dati, nadagit siya dito sa bunbunan. Kasi yun yata yung time na nangingitlog siya. So, very protective siya sa mga eggs niya. Kaya parang feeling niya kapag may lumapit sa kanya, kukuhanin yung eggs niya. So, madaming mga ganung bagay na pag yun lang yung tiningnan nyo, fear talaga yung maiisip nyo na, naku, wag na lang tayong pumunta dyan sa Australia kasi ang dami palang spiders, tas may pating pa, may ganyan-ganyan. So, kaya ko lang napili yung topic na to kasi ganyan din kami nung una. Actually, nung bago pa lang kami pumunta dito, weeks before or months before, ang dami-dami kong ni-research ko na saan ang pinakamagandang suburb dito sa Sydney. Saang suburb, madaming mga krimen. Kasi dun kami pipili ng Airbnb kung aling suburb ba yung pipiliin namin para mas safe yung feeling. Kasi syempre, zero yung knowledge natin dito Kumbaga, kahit na pumunta na kami dito once, kasi nag-tour kami dati dito. Pero, yung pagtira mo kasi dito, iba pa rin pagka yung nandito ka na talaga. Katulad nito, nakatayo tayo dito, hindi mo alam kung may spider dito sa tinatayuan natin. So siguro maganda lang na aware tayo na sa kung anong meron dito. Kung meron mang mga ganong mga nakakatakot na mga ideas na actually hindi naman siya nakakatakot talaga. Pero yung mga plans natin na lumipat dito sa Australia or mag-migrate kung saan mang lugar nyo gusto, ituloy nyo pa rin kasi maliit lang na porsyento yung or yung chance na makaka-encounter ka ng mga ganong nakakatakot. Kasi hindi ka naman palaging magsiswimming, hindi ka naman palaging magbubushwalking, hindi ka naman palaging maglalakad sa may mga magpie, yung ganon, or parang wala namang ahas kaming nai-encounter dito. At saka yung mga nakatira na dito, alam na nila yung mga solusyon. May mga solusyon sila, diba? Wag iwan yung mga sapatos sa labas kasi baka puntahan nga nung gagamba or pag isusuot mo, ipagpag mo na ganun. Madaming mga maliliit na mga solusyon sa napakaliit din na bagay na wino-worry natin. Pero normal lang na may mga worries tayo kasi pupunta ka dito, parang mag-start ka ulit ng bago Sorry, katulad sa age namin, siguro nung punta namin sa Singapore nun, bata pa tayo nun no? Hindi natin naiisip yung baka ganun, parang go lang ng go. Pero pag kasi parang umidad na, tapos mag-start over ka ulit, ang dami mong ng mga inaalalang mga bagay-bagay. Normal lang na may inaalala ka, pero mag-research ka lang. Tapos siguro nung time na yun hindi ko binabasa yung mga crime tiningnan ko lang yung suburb na madaming crime, pero yung crime mismo, yung mismong ano yung mga crime na ginagawa or kunwari kung basta kung ano mga crime na nagaganap sa suburb na yun, hindi ko binabasa kasi yung pumasok sa isip ko yung sobrang detalyadong negative na information. Kasi dapat mas excited tayo na pumunta dito sa Australia kaysa mas takot, 'di ba? Kumbaga mas hopeful dapat tayo kaysa anxious or nagwo-worry. Dapat positive lang yung iniisip mo. Parang ano lang din, yung makonect ko lang. Yung sa start pa lang ng pag-a-apply mo dito sa Australia, 'di ba, nag-English test tayo or nagpi-PTE, yung mga ganun. Minsan may mga tao na gustong mag-apply dito sa Australia pero pag naisip nila na mag-i-English test, parang nagba-back out na agad kasi mahirap yung English test. Pero actually, yung English test, may solusyon naman. Magre-review ka, familiarize mo yung sarili mo sa category ng exam, yung ganun ba. So, may mga solusyon na dapat hindi ka maunahan ng fear or maging balakid yung mga gusto mo pang marating na ikaka-unlad mo, 'di ba? 'Di ba ang cute nung sound ng ibon? Parang hindi mo maiisip yung magpie kasi yung sound ng ibang ibon yung maiisip mo. Yun lang yung may i-share ko sa topic na ito, na kung may spider ba dito. Again, merong spider, merong kung ano-ano dito. Kahit sa ang lugar naman yata merong kung ano-anong mga hindi magandang hindi magandang bagay, kahit hayop man siya or krimen or kung ano man. Pero again, maging positive lang tayo. Wag nating hayaan na yung mga fears at yung mga negative na bagay ay
maging hadlang para sa ating future, sa pangarap natin, at maging hopeful lang tayo ngayon na kapag may plano tayo, go lang. Tsaka pag nagbabasa kayo ng mga news, huwag niyong basahin yung mga negative. Huwag niyong, siguro aware lang tayo na may gantong naganap. Pero yung detalye, wag na lang ninyo sigurong basahin para hindi pumasok sa system niyo or sa isip niyo yung fear. 'Di ba? So yun lang, Huwag matakot. Huwag matakot talaga. So yun lang, sana ay may na-share kami na positive na vibes or information dito sa video na ito. Maraming salamat sa panonood niyo palagi sa aming YouTube channel. Salamat sa pag-subscribe niyo sa amin. Ngayon na tayo, 2,902 subscribers. Ang dami na natin. Salamat. Thank you, fans. Salamat sa inyong panonood at sana ay subaybayan, ay panuorin nyo at suportahan nyo ang aming YouTube channel, ang aming Facebook page at Instagram. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.